lamang. Kung ito'y ipaalala, gabayan niyo po kami na yung Holy Spirit, Ama, na siyang mag-guide sa amin at magbigay ng karunungan sa bawat isa. Ama, nalalaman namin ang parating ka na, malapit na kayo. Ama, nais namin ang lahat ng naririto at lahat ng mga iyong mga anak na binigyan yung mga tanda ng iyong banal na Espiritu ay nais namin, Ama, na maligtas, makasama kami sa iyong pagdagit sa bawat isa, Ama. At sa mga kapatid namin na hindi pa lubos na naging born again, Ama, bigyan silang pagkakataon upang maasama lahat, Ama. At sa lahat ng aming mga kakilala at kaibigan, kapatid at lahat-lahat ng aming mga kamag-anak, idinadalangin namin, Ama, na isang araw ay magising sila, na magkaroon sila ng pananampalataya na katulad ng ibinigay mo sa iyong mga anak, Ama. Yes. Kaya sa magang ito, nais namin lumaganap pa ang iyong salita upang marami pang mga tao makarinig na ng banal na salita na siyang nagbibigay kaligtasan ng bawat kaluluwa, Ama. Kaya sa umagang ito, Ama, nais namin na ipaliwanag niyo po sa bawat puso na nakakarinig ng iyong salita, Ama, na napakahalaga sa mga oras at mga sandaling ito na ibinigay mo ay nais namin na may makarinig pa, na nais namin na may maligtas pa, at sa iyong pagdating ay marami pang maligtas sapagkat iyong minahal ang sanglibutan. Lahat ng tao, kahit masama, iyong minahal ito. Kaya pinadala mo yung bugtong na anak. Sabi doon sa John 3:16, na dahil sa iyong pag-ibig ay ibinigay mo yung bugtong na anak upang kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming pinanghawakan ng iyong pangako, Ama, na magkaroon kami ng buhay na walang hanggan sa iyong pagbalik dito, Ama. Kaya nais namin na kami maging karapat-dapat sa iyo. Makasama kami sa kasalang gaganapin na ibibigay mo sa amin, Ama. Kaya, Ama, hihingi kami ng kapatawaran, humihingi kami ng malalim at mga pagsisisi, Ama, sa lahat ng aming nagawa. Sapagkat kami hindi perpekto, marami kaming kasalanan sa harap mo. Kaya mahinihingi namin ang lahat ng ito. Bago namin tanggapin na yung banal na salita, patawarin niyo kaming lahat, Ama. Patawarin mo lahat ng aming kasalanan mula pa ng aming pagkabata hanggang sa mga oras na ito, Ama. Nais namin ang kapatawaran na igawad mo sa amin. Kaya mas umagang ito, punuin niyo kami ng karunungan upang kami maging handa sa lahat ng panahon, sa lahat ng itinakda mo para sa amin. At bigyan mo kami ng lahat ng aming gagawin kung ano ba dapat namin gawin, Ama. Kaya may guide niyo kami na yung Holy Spirit, ganun din po sa aming tagapagligtas na si Jesucristo. Ito aming dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Tayo po magsiupo. Ito po rin po ang Diyos. Magandang tanghali po sa ating lahat. At mga kapatid, no, sa Sunday na po yung ating pong Christmas fellowship. At I'm hoping na naabisuhan na po yung mga kapatid natin na magpa-participate po, no, sa ating pong fellowship. So alauna po yung start natin. At mga kapatid, per family po ay mag-share po tayo ng foodies, no? Pagkain na pagsasalo-saluhan po natin. Tingin ko po, marami-rami tayo sa Sunday, no? Kalooban ng Diyos. At may mga kapatid tayo na makakasama po natin this coming Sunday po. Yung mga hindi natin nakakasama, no? Na minsan lang natin nakakasama, hoping na makasama po natin ngayong darating na December 21. Yan po. Mahal, dapat pala ma-follow up sila Ate Minita, no? Kasi umuungat. Tsaka si ano. At
nasabi rin siya, no, sa'yo, no? Tsaka si, ano, sino to? Yung kapatid ni Patton pa, yung... Si Bernadette. Oo, si Bernadette. Ayun. Si Badette. Kasama din, Lord willing. Ayan. So, Sir Alan, kasama kayo. Sir. Hindi ko pa mapangako. Hindi ko pa ma-sure. Ganun ba, Sir? Di bale, kami na munang bahala sa'yo. Opo. Basta kasali ka na, Sir, no? Matik ka na. Yan po. So, mga kapatid, no, alauna po tayo, tuloy-tuloy na po hanggang hapon. So, yan po. Hoping yung mga kapatid natin from Malolos ay makasama din po. At nangako naman po sila na sasama po sila. Ngayon pong Christmas fellowship po Hindi kayo natin. bumunot, Sir Alan? Bunot ka na, Sir, mamaya. Hindi kayo bumunot, Sir? Hindi ka ba mabubunot? May binunot ka sa akin. May binunot na sa inyo. Kaso wala nga akong ibigay sa binunot. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Matanda na? Matanda o bata, Sir? Mga 30 siguro. Ah, Mga ganun. bata pa. May asawa siya, may anak din. Yan. Lalaki. Kayo ate nakabunot na? Ayun po. So yun mga kapatid, no? Si Cheche man, nakabunot ka na. Hindi pa lang. Hindi pa. Mamaya na lang, no? Yeah. Pabunot si Cheche. Ayan. Si Kikay kaya? Sasama ba yun? Oo, kasama sila. O, kasama yun. Kasama dapat. Pamilya yan, kasama parati lahat yan. So, mga kapatid, no, tayo po ay tumayo po sandali sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Sa Lucas 18, talatang 8. Luke 18, verse 8, ang sabi po rito, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti, gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Let us pray, mga kapatid. Father, dakilang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ama, kilala nyo kami. Alam ninyo ang aming dinadalang mga suliranin sa mundong ito. Nalalaman ninyo ang aming mga kasalanan. Nalalaman ninyo ang aming mga kahinaan. Kayo ang Diyos na nakakakilala sa amin. Dahil kayo ang lumalang sa amin. Gayunpaman, Ama, sinabi ninyo na ang hinihingi ninyo sa tao ay pananalig sa inyong salita. Upang kami ay mabago. Upang kami ay maiwasto sa aming mga pagkakasala. Hinihingi nyo sa amin pananalig sa inyo, pagsunod sa kalooban nyo. Dahil, Ama, ang pananampalataya ayon sa Biblia ay isang malawak na kahulugan. Isang malalim na kahulugan. Isang bagay na napakahalaga sa inyo. Kaya dakilang Ama, magbigay kayo ng kapahayagan sa aming kalagitnaan upang maging malinaw sa amin, O Diyos, ang kalooban nyo upang makasunod kami sa nais nyo. Samahan nyo po ang aming mga kapatid ngayong tanghaling ito na sa pagpasok namin dito sa house church, kami ay mablessed at kami ay maging blessing sa aming mga kapatid. At lalabas din po kami ng house church na ito na inyong pinagpala, inyong itinuwid, inyong ginagabayan, at maging daluyan din kami ng pagpapala, Ama, sa aming kapwa, sa aming kapamilya, sa aming mga nakakasama. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang aming fellowship at ang patuloy po naming paglilingkod sa inyo ngayong December, Father God, sa aming mga gawain. Nawa, mag-glorify ang Panginoong Hesukristo. Maparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo, mga kapatid. Ngayon po ay palapit ng palapit yung occasion ng Kapaskuhan. At maraming tao, mga kapatid, no, na ang pagsalubong nila sa Pasko ay ayon sa tradisyon,
ayon sa nakagawian, pero may hinihingi sa atin ang Panginoon, no, na bagay na ikalulugod niya sa panahong ito, no, sa kanyang muling pagparito sa mundo. Basahin ko po sa inyo mga kapatid, no, yung nakasulat sa mga gawa bago natin i-expound yung talata na binasa po natin. Sa gawa, babasahin natin yung chapter 4. Chapter 3, I'm sorry po. Gawa chapter 3. At ito yung mababasa natin sa verse 21. Sabi po rito, nakasulat dito. Okay? Sa verse 21, ang sabi po, tingnan natin, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. So dito po, no, may sinasabi na nang ang ating Panginoong Jesucristo ay ipanganak, ang nakaka-touch ng puso. Pinanganak siya para mamatay para sa atin. So, He was born to die. And then, nang siya'y bumangon mula sa kamatayan, ang sabi ng Biblia, siya'y tinanggap ng Diyos sa langit sapagkat nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. So, ang Panginoong Jesucristo po, sabi nga ng Biblia sa atin, siya ang itinalaga ng Diyos na tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen po ba, mga kapatid? Siya ang Savior natin. Hindi natin kayang isave yung sarili natin. Walang religion, walang anumang morality, walang anumang kabutihan ng tao ang pwedeng makapagligtas sa Kanya. Kaya, mga kapatid, nililinaw sa atin ng Bible na the only way to God, ang daan lamang patungo sa Diyos ay yung ating relasyon sa Panginoong Jesucristo. So, ang Diyos, hindi siya tumitingin sa kung anong relihiyon natin. No? Ang tinitingnan niya, kung tayo ba ay connected kay Jesus Christ. Kung tayo ba ay tinanggap na ba natin si Jesus na Savior natin sa ating buhay. At tayo ba ay tumalikod na sa ating mga kasalanan. So, eto mga kapatid, yung demand ng Diyos sa atin. And then, anong sabi ng Bible after niyang magawa ito? Ang sabi, nang tanggapin ng Panginoon sa langit, ang sabi po, isasauli ng Diyos ang mga nawala na mga bagay. So may sinasabing salita na restoration. Sabihin nga po natin, restoration. So pag sinabing restoration, ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, ay ibabalik ng Diyos yung mga nawala. No? So ano ba yung mga bagay na nawala sa tao na dapat ibalik ng Diyos? So marami po, unang-una yung eternal life. No? Kailangan ibalik ng Diyos yun sa tao. No? So ang Panginoong Jesucristo ang susi para ang tao ay magkaroon ng eternal life. Ano pa po? Kailangan ibalik ng Diyos yung tinatawag na paraiso sa mundo. No? Kasi nawala ang tinatawag na paradise kasi sa Bible po mababasa natin na hinarangan ng Diyos, no? Yung paraiso sa mundo ng espadang nagliliyab, no? Walang makalapit. Ibig sabihin, inalis ng Diyos yung ating access sa tinatawag na kapayapaan, no? Yung sinasabing mundo na ideal ng Diyos, yung mundo na gusto ng Diyos mangyari. Ang nangyari, ang mundo natin ay naging masama. Sabi ng Bible, ang mundo natin ay pinaghaharian nino. May nakalagay sa 2 Corinthians, di ba nakasulat, ang mundo natin ay pinaghaharian ng dyablo. Kaya, alam niyo mga kapatid, no, di nakapagtataka, no, na ang mga tao violente. Tama ba? Ang mga tao ay corrupt. Ang mga tao po ay namumuhay sa pagiging makasarili, sinusunod ang kanilang gusto. Kaya ang mundo natin ay chaos, no, disorder, no, dahil ito ang mundo na nasa kasalanan, no? At wala tayong access sa mundo ng Diyos na nais niyang mangyari sa atin, ano? Kaya nilagyan niya ng ano sir, anong tawag doon? Parang may pader na pumapagitan, no? No? Ano sir? Boundary. Oo, may boundary, no? Mayroong boundary ang tao at ang Diyos. Yung paraiso, hindi nangyayari sa mundo, no? Gustuin man natin magkaroon ng peace, pero hanggat may espadang nagliliyab between us and God, walang peace sa mundo, no? Kaya dumating si Jesus, tama po ba? Ang sabi ng Bible, siya ang pangulo ng kapayapaan, no? Isaiah 9:6. Kaya ang Panginoong Jesucristo pa rin ang susi para magkaroon ng paraiso sa mundo, no?
So mga kapatid, yan yung mga dapat ibalik ng Diyos sa tao, no? At unti-unti niya nang ibinabalik yan, no? Amen po ba, no? Binabalik niya na yan. So ang kailangan unang ibalik ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya. Amen po ba, no? Kaya may salita sa Bible na reconcile, no? Sabi ng, basahin natin yung 2 Korinto. Tingnan nyo to mga kapatid, no? Basahin natin yung 2 Corinthians. So eto, may mababasa tayo, no, na may salita rito na gusto ko pong makita nyo, no? Yung salitang pakikipagkasundo, no? Reconcile. 2 Korinto chapter 5. Verse 19. Anong sabi rito? Tingnan nyo to mga kapatid, no? Chapter 5, verse 19. Anong sabi rito? Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Nakita nyo po yung salita rito. No? Sabi rito, nang ipadala pala ng Diyos ang Kanyang anak, ang gusto ng Diyos mangyari ay magkaroon muli ng agreement. No? Magkaroon uli ng, kumbaga sir, muling magkaroon ng kasunduan ang Diyos at ang tao. Amen po ba, no? Magkaroon tayo ng connection uli sa Diyos. Kasi, sabi ng Bible, ang ating Panginoong Jesucristo ang tigapamagitan natin sa Diyos. Amen po ba, no? Siya yung sinasabing mediator, no? Kumbaga po, kailangan ang Diyos at ang tao ay magkaroon uli ng kasunduan, no? Kumbaga po sa ibang Tagalog, muling magkaroon ng pagbabati, no? Magbati uli, no? Kasi naging magkaaway eh. Ang Diyos at ang tao ay naging magkaaway dahil sa kasalanan. Kaya ang susi pa rin ang Panginoong Jesucristo, no? Para ibalik tayo sa Diyos. Ang sabi rito, mga kapatid, ang Diyos kay Kristo, pinakipagkasundo ang mundo sa Kanya. So, di ba? Ito ang susi para ang mundo ay magkaroon ng kapayapaan. And then, ang sabi rito, kapag nagkaroon na tayo ng kapayapaan dahil kay Kristo, tingnan niyo po mga kapatid, ang yung susunod na talata. I mean, yung nasa loob ng talatang pangungusap. Sabi rito, hindi na ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Kaya, anong sabi mga kapatid? Maganda, basahin natin. Pag totoo yung ating kasunduan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, no, tinanggap natin si Jesus na Savior natin, at nagsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan, anong sabi? Hindi na ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin po, pinatatawad tayo ng Diyos. Amen po ba, no? Hindi na tinitingnan ng Diyos kung ano yung nagawa mo nung nakalipas. Amen po ba, no? Hindi gano'n ng Diyos, na babalikan pa niya yung mga nagawa mo. Hindi na po, ang sabi dito, hindi na ibibilang sa kanila ang kanilang kasalanan. Kundi, ang maganda rito mga kapatid, no? Pinatawad na tayo. Amen po ba? Kaya po, kung iisipin nyo mga kapatid, no, ito yung dapat maibalik ng Diyos sa atin. Kaya may sinasabi sa Bible na, ano yung salita na yon? Restitution, no? Restoration sa ibang salita. Ngayon po, kailangan ibalik natin, no? Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing ibalik yung dating hindi magandang relasyon, ano? Ibig sabihin, Ibig sabihin, willing din tayo, tama ho ba, na makipagkasundo sa Diyos, no? Willing tayo dapat, no? Hindi tayo napipilitan lang. Kayo ba may nakagalit tapos gusto nyong makipagkasundo na, no? So, deep inside ba, sasabihin natin sa kanya na hindi naman ako willing, napipilitan lang, no? Genuine po ba yon? Sa palagay niyo po, yun po ba ay dalisay ng pakikipagkasundo sa nakaaway? Kung unwilling naman yung puso mo na, di ba, makipagkasundo sa kanya. So, kailangan mga kapatid, willing ang puso natin. Amen po ba, no? Willing tayo na makipagkasundo uli sa Diyos. Kasi, mga kapatid, anong mangyayari kung hindi tayo makikipagkasundo sa Diyos? What will happen? Ano po yung consequence kapag ayaw natin makipagkasundo sa Kanya? No? Ano ang mangyayari, sir? Sa palagay niyo po? Hindi tayo, Di ba? hindi tayo patatawarin. So kung tayo ay mamamatay nang hindi tayo pinatatawad ng Diyos, ano kaya ang resulta nito? Ano ang magiging consequence kapag namatay tayo nang hindi tayo pinatatawad? So mga kapatid, tandaan natin, sabi ng Bible sa atin, pupunta ang tao sa kapahamakan, no? Kasi hindi siya nakipagkasundo, no? Kumbaga po, meron na tayong chance, no? Binigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon. Dumating na ang anak niya. So ang sabi ng Bible, makipagkasundo tayo sa Kanya. Amen po ba, no?
Kaya, anong hinahanap ng Diyos sa atin kung tayo ay nakikipagkasundo? Sabihin nga natin, faith. No, pananampalataya ang gusto ng Diyos, mga kapatid, no? Balikan natin yung Lucas. Anong hinahanap ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik? No, basahin natin yung Lucas, yung binasa natin kanina, yung 18, no? Anong sabi rito? Okay, dito po sa Luke chapter 18, mapapansin nyo, no, na may hinahanap ang Diyos sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Anong sabi ng verse 8? Basahin natin. Sabi rito, igaganti sila ng Diyos. Gayon man, pagparito ng anak ng tao. Ang sabi rito ng Panginoong Jesucristo, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa mundo. So, ibig sabihin, naghahanap ang Panginoong Jesucristo ng pananampalataya. No? Sabihin nyo nga po, pananampalataya. Pananampalataya. So, ano bang pananampalataya? Ano po ba ito? Basahin natin yung Roma. Romans chapter 1. Pakinggan nyo to, mga kapatid, no? Or tingnan nyo sa mga Bible. Roma chapter 1, okay, meron tayong mapapansin dito, no, sa salitang pananampalataya. Chapter 1, verse 16 to 17. Dito may sinabi si Pablo tungkol sa pananampalataya na gusto ng Panginoong makita sa atin. Okay, etong sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Nabasa natin yung salitang pananampalataya, mga kapatid, no? Yan, no? So, saan ginamit ni Pablo ang pananampalataya dito? So, sabi rito, ang pananampalataya pala, ito pala ang dinidemand ng Diyos sa atin, no? Meron siyang demand. Sabihin nyo nga, mga kapatid, demand. Ano po ba yun sa Tagalog? Ano po ba yun? Pag sinabing demand, no? Ito yung kailangan makita ng Diyos, no? Ito yung necessity na gusto niyang mangyari. No? Sabi rito, according dito sa verse 16, ang nakalagay, ang pananampalataya dapat ay magresulta ng kaligtasan. No? Amen po ba? So mga kapatid, yun ang totoong pananampalataya. No? Nagre-resulta ito sa salvation. Kaya si Kristo, nang sabihin niya na ang anak ng tao ay naparito sa mundo, makakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Bakit niya tinanong yon? No? Yun yung malaking question mark eh. Di ba? Kasi maraming tao sa mundo, nagsasabi sila na, I believe in Jesus. Naniniwala sila kay Jesus. Sumasampalataya sila kay Jesus. Pero bakit tinanong ni Jesus kung mayroon kaya siyang makitang pananampalataya sa lupa pagdating niya? Mga kapatid, sa palagay niyo po, no? Bakit niya tinanong yon? Ano pong ibig sabihin ng tanong na yon? Ibig bang sabihin, maraming tao ang may pananampalataya pero hindi pala? Possible, mga kapatid, no? Maraming tao ang nagsasabing may faith sila pero wala pala, no? Hindi ito ayon sa kanyang salita, hindi ito ayon sa kanyang kalooban, no? So, basta lang naniniwala. Mahirap po yun, ano? Kasi yung ating pinaniniwalaan dapat konkretong alam natin yung ating pinaniniwalaan. Kaya po, sabi ng Bible, ang totoong pananampalataya, ito ay nagdudulot ng kaligtasan sa tao. Kasi ang sabi rito, mga kapatid, tinan nyo ano ito? Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ibig sabihin po, ang paniniwala natin kay Kristo, ito'y paniniwala natin sa mabuting balita ng Diyos para sa ikaliligtas natin, no? Sinasampalatayanan natin yung ginawa ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun, ano? Yung kanyang grasya na ino-offer sa atin, ano? Tinatanggap natin, no? Kaya, mga kapatid, mahalaga, no, na hindi lang tayo naniniwala. Kailangan, mga kapatid, sinabi ni Martin Luther to ang pananampalataya ay, sabi nga eto yung, hindi ito option. Ito yung huling mo. Kumbaga, sir, dito ka nang hahawak, no? Umaasa ka na mangyayari itong sinasabi ng Diyos sa'yo, no? Pinanghahawakan mo. Parang si Abraham yan Naalala niyo po ba si Abraham? No? Kilala niyo po ba si Abraham? Di ba? Ganito ang faith. Sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak ka, dadami ang lahi mo. Pero mga kapatid, kung ikaw ay tao tulad ni Abraham, si Abraham tao ding tulad natin. Alam niyo po, di ba, ang taong sigurista hindi basta-basta naniniwala. Tama ba? Kasi unang-una si Abraham, nang sabihan ng Diyos, 75 na.
matanda na. Sana. Yung kanyang asawa, baog. So, ang sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak ka ng marami, kasing dami ng bituin sa langit. Nangako ang Diyos sa mga senior citizen. Tama ho ba? So, ang sabi ng Bible, naniwala doon si Abraham. So, mga kapatid, ang pananampalataya ay paniniwala sa imposible. Tama ho ba? Bakit ka naniniwala? Kasi Diyos ang nagsalita nun. Amen po ba, mga kapatid, no? Ang pananampalataya po, hindi humihingi ng logic ng tao. Kasi kung gagamitan natin ang karunungan ng tao, walang maniniwala sa Diyos. Amen po ba? Isang example lang. Si Kristo pinanganak na ang kanyang nanay ay berhen. Amen po ba? Si Maria po ba ay berhen nung ipanganak niya si Kristo? Mga kapatid, sabi ng Bible, yes, no? Pero, mga kapatid, nangyari ba yon? Nangyari ho ba yon? Nangyari, no? Pero alam natin na imposible yun, tama? Imposible yun. Eto pa, meron pa. Sabi ng Bible, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tama ho ba? So, imposible ba na ang Diyos pwedeng maging tao? Di ba pwede? Pero, mga kapatid, no, sa iba hindi. Hindi sila naniniwala doon. Nakikinig po, di ba? Na ang Diyos ay pwedeng magkatawang tao, hindi sila naniniwala doon, ano? Parang sa tingin nila, parang imposible yun. Pero mga kapatid sa atin, naniniwala tayo, tama ho ba? Kasi, pananampalataya ang kailangan eh. Di ba? Para tayo maniwala. Ito pang isa, no? Si Jonah, propeta ng Diyos. Kinain ng pating. Nilulon. Alam niyo ho ba na sa logic, imposible yun? Alam niyo kung bakit? Mga kapatid, may mga scientificong nagsasabi na hindi malululo ng pating ng isang whale ang tao. May disenyo ang throat ng pating na imposibleng makarating ang tao sa loob ng tiyan. May ganon, ano? So, mga kapatid, sinabi ng Diyos, kinain si Jonah ng malaking isda. Sabi ng iba, kalokohan yon. Tayo, naniniwala po ba tayo? Yes. Yes, mga kapatid, no? Naniniwala tayo kasi sinabi ng Diyos yun eh. Di ba? At totoong nangyari yun, no? Hindi, si Jonah, siguro, isa siyang kwento na symbolical, no? Pero, historical din si Jonah. I believe, no? Na si Jonah ay totoong nabuhay, totoo siyang tinapon sa dagat, at totoong kinain ng isda. Si Kristo, binanggit siya na si Jonah ay kumakatawan sa kanya. Alam niyo ba si Jonah ay kumakatawan kay Jesus? Mga kapatid, no? Di ba, ang Panginoong Jesucristo, naalala niyo si Jonah, tatlong araw, 3 gabi sa tiyan ng isdang malaki. Yang Panginoong Jesucristo, nasaan siya ng 3 araw, 3 gabi? Nasa libingan, no? So, ang balyena ay simbolo ng kamatayan. Namatay si Jonah. Pero nung 4 araw, ano pong nangyari? Muling nabuhay, no? Niluwa si Jonah ng isdang malaki, ang ating Panginoong Jesucristo inalis sa libingan ng 3 araw. So, kung titingnan niyo po, hindi lang basta kwentong barbero ang Biblia. Ang Biblia po ay salita ng Diyos na dapat sampalatayanan. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, balikan natin, ang pananampalataya ay para sa ikaliligtas ng bawat tao na naniniwala kay Kristo. No? Sumasampalataya siya. Tuloy natin yung verse 17. Anong sabi? Ano ba ang pananampalataya pa? Ang sabi rito, ang pananampalataya ay nagdudulot ng kaligtasan. Ano ba po? Sabi rito, dito, ang pagiging matuwid ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya. Okay. Ang pananampalataya pala ay kapahayagan. Sabihin nyo nga po, kapahayagan, mga kapatid. No? Isa pa po, kapahayagan. No? Ibig sabihin po, kapag kapahayagan, hindi galing sa atin. Ano? Ito'y binibigay ng Diyos sa atin. Kaya may sinasabi rito, ang pananampalataya, ipinapahayag ng Diyos sa pananampalatayang ito ang kanyang katuwiran, yung pagiging niyang matuwid. No? Balikan natin yung verse, sabi rito, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ano pong sabi ng huling sentence? Gaya ng nasusulat, ano pong sabi? Ang ganap, ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano po bang ibig sabihin ng salitang ganap? Ano po bang ibig sabihin ng ganap? No? Tama, perfect. Kung titingnan niyo po, ang pananampalataya ay resulta. Amen po ba?
Ang pananampalataya po ay resulta ng perfect will ng Diyos sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung bunga ng pagiging born again. Amen po ba, no? So ang pananampalataya po, ito po ay resulta kapag ang tao po ay na-born again. So, di ba baliktad, no? Ganito yung tingin ng iba. Sumampalataya ka para ma-born again ka. Actually, sa Bible, baliktad, no? Pag ikaw ay na-born again, magkakaroon ka ng faith sa Diyos. Nakikinig po ba? Kaya ulitin natin. Ano ba ang pananampalataya? Ito ay bunga ng pagiging, bunga ng Diyos, no? Pagiging born again, no? Pag ang tao ay pinanganak ng Diyos, nagkakaroon siya ng faith, no? Kasi, galing ka sa Diyos di ba? Kumukonekta ka sa Diyos kasi kilala mo siya. Sabi nga natin, ang pananampalataya ay kapahayagan Kaya sabi rito, kapag may pananampalatayang legit ang tao, ang sabi, ito ay paghahayag ng pagiging matuwid ng Diyos. Dahil, ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay galing sa kanyang perfect will. Itong sabi, ang ganap ay mabubuhay. Sino po yung mga ganap na to? Yung mga saved. No? Pag sinabing isa ka sa mga born again, ibig sabihin isa ka sa mga just. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay nilinis. Ikaw ay tinawag. Kaya mga kapatid, no, kaya mga kapatid, no, isipin natin, sabihin nyo nga po, ganap. Isa pa po, ganap, no? The just shall live. Ang isang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. No? So, maganda yung verse na to, no? Kasi, isa ito sa mga verses ng Bible na ipinaliliwanag po kung ano yung hinahanap ng Diyos sa atin. No? Unang-una, sabi ng Panginoon, kailangan niya ng faith. May faith pa tayo. No? Di ba, no? So, sabi natin, faith is a revelation. Ang pananampalataya po ay kapahayagan. Kaya mga kapatid, kailangan may kapahayagan sa puso. No? May sinasabi ang Diyos sa atin, no? Personal. Kasi, ang pananampalataya po personal Basahin natin yung Mag-Galasya. Dito tayo magtatapos. No? Tingnan nyo to mga kapatid. No? Si Pablo may sinabi tungkol sa pananampalataya. Okay, Galatia chapter 1. Okay, tingnan nyo to Ito yung example ng pananampalataya. No? Galatia chapter 1, verse 15. Okay, tingnan nyo to. Okay, si Pablo may nilinaw tungkol sa pananampalataya. Okay, sabi niya rito, ito sabi niya, nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod. Anong sabi ni Pablo? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para makilala niya kung sino si Jesus. Ang sabi rito, binukod siya ng Diyos. Ibig sabihin, maliit pa lang siya, nasa tiyan pa lang siya ng kanyang nanay. Anong sabi ni Pablo? Binukod na siya ng Diyos. Ibig sabihin, hinirang. Sabihin nyo nga po, hinirang. So mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po, hinihirang ng Diyos yan. Amen po ba, no? Hindi nakadepende ang ating pagiging Christian sa ating pagpili lang sa Diyos. Actually, sabi ng Bible, si Pablo nilinaw niya na binagaling ng Diyos na ako ay inihiwalay ng Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen po ba? Sabi mga kapatid, I was called by His grace. Tinawag ako ng Diyos sa kanyang biyaya. And then, anong nangyari? Nang tawagin na siya ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tingnan niyo po yung verse 16. Basahin natin. Na ihayag, tingnan niyo po, ihayag ang kanyang anak, kanino? Sa akin. So sabi rito, ipinakilala pala ng Diyos ang kanyang anak kay Pablo. So mga kapatid, tingnan niyo po, personal yan. Tama ho ba? Tingnan niyo, to reveal His Son in me. Yung word mabigat sabi, in me. No? Pinahayag ng Diyos ang kanyang anak sa akin, sa loob ko. No? Tingnan niyo, in me. No? Sa loob ko. So mga kapatid, hindi ito external. Tama ho ba? Ang pinag-uusapan dito, hindi ito yung Kristo na nakikita ng ating mata. No? No? Hindi ito imahen, hindi ito referral lang ng mga pastor, hindi ito Jesus na parang naririnig lang natin sa istorya ng Bible. Itong Jesus na na-encounter ni Pablo ay
buhay. Amen po ba, no? Ibig sabihin, nangusap sa Kanya, personal, mga kapatid, no? Nakipag-ugnayan sa Kanya, sa puso niya. Kaya mga kapatid, no, walang sinumang simbahan o sekta ang makakagawa niyan. Alam niyo ho, Diyos lang ang makakagawa niyan. Di ba, no? Kung ihahayag ng Diyos ang Kanyang anak sa iyo, you are blessed. Amen po ba, no? Ibig sabihin, ikaw ay nagkaroon ng faith. May pananampalataya ka kasi may ipinahayag ang Diyos sa iyo at naniwala ka sa sinabi ng Diyos. So mga kapatid, no, ang mga mangangaral, ang mga pastor ay instrumento lamang, no? Pero yung aming sinasabi po, particular kapag ikaw ay sinugo ng Diyos, no? Yung sinasabi ko po sa inyo ay magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kasi ito yung kaligtasan ng tao. Yung Hesukristo na na-encounter ni Pablo, siya rin yung Jesucristong ma-encounter nyo sa panahon na to. Amen ba mga kapatid? No? Naalala nyo ba si Pablo na wala naman talaga siyang pananampalataya ng una? Tama ho ba? Pero isang araw, ano nangyari kay Pablo mga kapatid? Anong nangyari kay Pablo? Isang araw, si Pablo mabait na mabuting tao si Pablo sa tingin niya, religyoso siya. Masipag nga siya sa religion niya. Pero anong problema kay Pablo? Hindi siya saved. Tama ba? Meron siyang religion pero hindi siya ligtas. Dahil bakit? Hindi naman niya kilala ng personal si Jesus eh. Wala siyang personal encounter sa kanya. Isang araw, sir, ano nangyari? Nang si Pablo ay naglalakbay papuntang Syria, bigla na lang mayroong liwanag from heaven mula sa langit na bumulag sa kanya. At sino ba yung nakausap niya ron? Tinanong ni Pablo, di ba? Panginoon, sino po ba kayo? At ano yung sabi ng tinig? Ako, si Jesus. Mga kapatid, no, sa panahon na to, yun ang kailangan natin, no? Pananampalataya kay Jesus, Jesus na buhay, hindi patay, no? Jesus na nangungusap sa ating puso, nakikipag-ugnayan sa atin. I'm hoping, mga kapatid, na tumatawag siya ngayon sa atin. Amen po ba? Para tayo po ay sumunod sa kalooban niya. Kasi mga kapatid, ito lang yung way para mabago ang buhay natin. Mabago ang ating pananaw, magkaroon tayo ng pananaw sa mga bagay na walang hanggan. Para tayo po ay maligtas mula sa kasalanan. Upang tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, tayo ay magiging pagpapala sa mga tao. Let us pray mga kapatid. Manalangin tayo. Ama, nandito po ang mga kapatid namin. Mahalaga po na mayroon kaming pananampalataya kay Jesus Christ. Isang pananampalataya na buhay, makapangyarihan, na nagbabago ng buhay namin. Mula sa pamumuhay sa pagkakasala, kami ay mamumuhay ayon sa kalooban nyo. Upang kami, Ama, ay magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, kagalakan na walang katapusan, kaligayahan na walang katapusan, sapagkat ang tunay na kaligayahan ay sa piling nyo, sa inyong presensya, sa buhay na walang hanggan, sa mga bagay na makalangit. Ama, ito ang desire ng inyong mga anak. Kaya Ama, ma-encounter lamang namin ang inyong anak kung kami po ay willing to surrender our hearts to you. Kung willing kami na ialay ang aming mga buhay sa inyo, isuko namin kay Jesus Christ. Isuko namin sa Panginoong Hesukristo. Amang makalangit, sinabi niyo po sa pamamagitan ng inyong anak na pagparito ng inyong anak, makakita kaya siya ng pananampalataya sa mundo. Ama, nawa, isa kami sa makitaan niya ng faith. Isa kami. Dahil Ama, ang hinihingi niyo po sa amin, revelation. Ang hinihingi niyo sa amin, grace. Ang hinihingi niyo sa amin, faith. Ang hinihingi niyo sa amin, mercy. Ang hinihingi niyo sa amin, katotohanan. Ang hinihingi niyo sa amin, ang inyong salita. Ang pagbabago. Ang pagsunod sa kalooban niyo. Ang Holy Spirit. Ama, maraming bagay. Ang kahulugan ay pananampalataya sa inyo. Ama, nawa sa tanghaling ito, sa hapong ito, i-bless niyo ang mga kapatid sa pagsalubong namin ngayong Christmas or holiday season.
Isentro namin kay Jesus Christ ang occasion na ito. Hindi lamang para sa kasiyahan ng tao, kundi para sa kapayapaan ng aming mga puso. Ama, i-bless niyo po ang bawat kapatid na nandito. Samahan niyo kaming lahat. Gabayan niyo kami. Nawa po ang inyong liwanag ay magliwanag sa puso ng aming mga kapatid. Sa sandaling ito, sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon, to honor the name of God, no? The Lord Jesus, sa lahat po ng natatanggap nating blessing sa Kanya. Sir, awitin natin, seek ye first the kingdom of God sa ating pagkakaloob po. The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga banal na salita na ibinigay niyo po kay Pastor. Salamat po sa pananampalataya na ibinigay niyo at ipinaliwanag ng iyong salita, Ama, kung gaano kadakila ang pananampalataya na kailangan mo. Kaya, Ama, naway maliwanagan kami na kami po'y nakakonek sa iyong pananampalatayang hinahanap mo sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat din po sa aming mga alay na ibigay sa inyo, Ama. Naway matanggap mo ito at pagpapalain niyo po ang bawat nagbigay na ito ng siksik, liglig at umaapaw, Ama. Pagpalain mo sila na naway dumami pa ang mga blessings na ibibigay mo po sa kanila. Ganon din po, Ama. Ang lahat ng ito ay magamit lamang ayon sa iyong pangangailangan ng iglesia na ito, Ama. At ganon din po kay Pastor at kay Pastora, Ama, upang makaakay pa sila ng mga kaluluwang kailangan maligtas. Ama, pagpalain mong lahat ng ito. Ganon din po ang aming pastor at pastora sa lahat ng kanilang mga lakad, Ama. I-bless niyo po ang lahat ng mga ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli, talaga natin ang ating mga buhay sa Diyos. Ama, pagpalain niyo ang mga kapatid, ang aming fellowship this coming December 21. Nawa po ay makadalo ang mga kapatid. Sama-sama kami magdiriwang sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa amin. At nawa po kayo ang magbuklod sa amin ng pagtutulungan, pag-iibigan, pagbabahaginan. Napakahalaga po ng aming fellowship bilang katawan ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po ang mga sasama, pagpalain niyo ang mga kapatid, Ama, na mag-e-effort, pagpalain niyo ang mga kapatid na makikiisa dito. Samahan niyo kami sa ating Diyos na tumawag sa atin upang personal nating makilala ang kanyang anak. Nawa, magkaroon tayo ng ugnayan, relasyon na authentic, na nagbabago ng buhay at nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang ating relasyon sa Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos, na nagmamahal sa atin, na siya ang unang umibig sa atin upang matutuhan nating ibigin siya at ang kanyang salita. At ang ating mga kapatid, sumaatin ang kanyang habag, ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo upang hatulan ang mga bansa, maabutan niya tayo
na may pananampalataya, nagtatapat hanggang wakas. Amen. Amen. At amen. 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 Purihin ng Diyos. Good afternoon po sa lahat, mga kapatid. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat.